Makibahagi sa aksyon ng Palarong Pambansa 2024. Hatid sa inyo ng Bombo Radio at Star FM. Live! Mula din sa Metro Manila, dadalhin namin kayo sa mga latest information mula dyan sa Central Visayas, ang venue ng Palarong Pambansa 2024. Itong si Suspended City Mayor Michael Rama ay kinumpirma na nagkita sila ni Vice President Sara Duterte. At yung opisyal ay pagsisimula po ng mga laro. Ay abangan ho ngayong araw. Ano kaya yung unang mga games na nakahanay ngayon, mga kabombo, mga ka-Star Nation? May pag-ulat dyan, si Bombo Ronald Taktay. Bombo Dennis, maganda ang pagsisimula ng Palarong Pambansa dito sa Central Visayas, kung saan nga taga Central Visayas ang unang gold medal natin ngayon sa Palarong Pambansa. Hindi nawalan ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos ang naging sosi ni Asia Paraase para ng Lapu-Lapu City para namang maibulsa ang unang gold medal sa unang laro sa athletics ng Palarong Pambansa. Napagwagian ni Paraase ang 3,000 meters secondary girls at very proud ito dahil nanalo sa harap ng mga kababayan. Inspirasyon sa pagkuha ng gold medal ni Paraase ay ang kanyang mga magulang, na kung saan walang sawang ang pagsuporta sa kanya. Sa naging panayam ng Bombo Radio kay Paraase na ang kanyang ina na isa ring atleta ay siya ring naging inspirasyon niya dahil yung mga kapanahunan niya ay humahakot din siya ng mga medalya. Maliban sa 3,000 meter run, lalaro pa itong si Paraase sa 1,500 meters sa mga susunod na araw. Pakinggan natin ang naging panayam ng Bombo Radio kay Asia Paraase, ang unang gold medal sa Palarong Pambansa. First gold medal. Okay, so anong feeling na ikaw yung first medal sa palaro and you're representing Central Visayas? Masaya po, pero may kaba pa din po. Sasali pa po ako ng 1.5, pero hindi ko naman din po ini-aim na yung pina-up po yung sarili ko na ako dapat yung mag-gold sa 1.5 pa rin. Ano lang po, gagawin pa rin po yung best kahit parang imposible din po mag-gold ng 1.5, pero kakayanin po kahit mag-silver, mag-gold, wala po. Mag-target na lang din. Ano yung motivation for your gold medal? Motivation ko po is yung family ko po. Samantala, mismong si Suspended City Mayor Michael Rama ang nagpatotoo na nagkita nga sila ni noong Martes, July 9, ni Vice President at outcoming Deputy Secretary Sara Duterte sa araw mismo o bago ang pagbubukas ng Palarong Pambansa. Bagamat hindi na nabanggit ang suspendidong alkalde ang napag-usapan, dito kasi nagsimula ang mga usap-usapan na di umano'y umiiwas ang pangalawang Pangulo kay Pangulong Bongbong Marcos. No big deal din para kay Rama ang hindi pag-acknowledge sa kanya sa kanyang mga nagawa noong mga panahong nanliligaw pa lang siya para maging host ang Cebu City bago pa man ito napatawan ng suspensyon. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu na hindi mo na ito magkokomento kaugnay sa gagawing closing ceremony ng provincial government kung saan sinasabing malaking halaga ng pera ang gagastusin. Si Cebu City Mayor Michael Rama sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu. Now, we've done our share, I've done my share, and everybody have done their share. Palaro, just like Sinulog, it's everybody's pride. And it's not only us helping, but also even delegates, visitors, whatnot. We continue to be united and in solidarity. At the end, when the closing ceremony will come, we look forward that it will be a continuing success. Samantala, Bombo Dennis, mga kabombo, ngayong araw din ay sisimulan na rin ng National Capital Region ang pagdepensa ng kanilang gold medal game noong nakaraang taon, kung saan nga, kung ating matatandaan, nakapagtala ng 76 gold medals, 68 silver medals at 52 bronze medals ang NCR. At pumapangalawa dito ang WIVRAA o yung Western Visayas Regional Athletic Association na meron silang 54 gold medals, 39 silvers at 36 bronze medal. At ang Calabarzon, meron silang 48 gold medals, 49 silver medals at 54 silver medals noong nakaraang taon.
Tuloy-tuloy rin ang mga laro maliban dito sa athletics. Meron pang tayong mga inaabangan, yung dance sports. Meron din tayo ditong billiards, chess, volleyball, basketball. At isa sa mga inaabangan ng lahat at ang paborito ng lahat siguro ng ating mga Pilipino, Bombo Dennis, mga kabombo, ay ang boxing matches. So, mula dito Ronald, sa lungsod... Yes, Bombo Dennis. Oo. Nais ko lamang maitanong, sabay-sabay na ba na mag-start itong mga laro o yan ay, kumbaga, unahin yung mga track and field events at later naman yung mga katulad ng binabanggit mo, yung boxing, basketball events o yung ball games, ngayong araw, sabay-sabay na yan? Ganun ba, Bombo Ronald? Tama, Bombo Dennis, sa official na pagsisimulan ng mga laro ngayon, sabay-sabay na. Itong athletics na aming kinaroroonan ngayon, alas 6 kaninang umaga, meron ding alas 6 kanina sa dance sports, meron din sa volleyball and basketball, swimming, ang boxing, kung hindi ako nagkakamali, mamayang alas 2 ng hapon, halos sabay-sabay na, Bombo Dennis, mga kabombo, gaganapin ang lahat ng mga events. Ngayon, kanina hurdles, pero ito ay heat. Mamayang hapon yung mga finals naman na resulta ng hit ngayong umaga, Bombo Dennis. Si Bombo Vic, may tanong din. Bombo Vic? Bombo Ronald, good morning. Oo, matanong ko lamang on my part, kumustahin ko lamang itong kalagayan ho nitong ating mga atleta. Kumusta po? Nabisita na ba natin itong mga billeting areas, itong mga atletang kalahok po sa palarong pambansa? Yes, Bombo Vic, nung nag-ikot tayo dito sa ating mga billeting areas, napuntahan natin yung mga ibang mga regions, kagaya na lamang ng Soc-Sargent, Region 1, Calabarzon area, lahat ng mga ito, Bombo Vic, ay maayos naman yung kanilang kalagayan. Bagamat may mga lumalabas na report, kaugnay nga itong pagkakaroon sila ng sakit, pagkakaroon ng dengue, ito ay hindi maiiwasan na ayon nga kay ASEC Francis Bringas, itong pagkakaroon ng dengue ng ating mga ibang atleta ay malamang doon sa kanilang province o region nakuha at dito na lamang sa Cebu nakita ng sintomas. When in terms of yung weather ngayong umaga, medyo sumasabay sa pagbubukas ng athletics dahil nga napakatindi ng sikat ng araw, pero sa may part ng silangan naman may mga namumuong ulap, and we are expecting kasi pagdating ng hapon dito, mga kabombo, ay nagiging makulimlim itong most part ng Cebu. At kagabi nga, mga bandang alas 10 siguro, yung napakalakas na buhos ng ulan, Bombo Vic. Sige. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Ronald. At mamaya ay may mga iba pa tayong update mula dyan sa inyong lugar sa Cebu City para dito sa Palarong Pambansa 2024. Thank you so much. Mula dito sa Cebu City para sa Palarong Pambansa coverage ng Bombo Radio at Star FM. Ako si Bombo Ronald Tactay para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo